Okay. I hope, matapos po ninyo mapakinggan ang mensaheng ito, magkaroon po tayo ng renewing of the mind. Nakalagay po yan sa Romans chapter 12 verse 2. I-renew ng Panginoong Jesucristo ang ating mind sa mga maling aral, sa mga maling turo. Lalo na kapag mapapansin mo na parang nilalagyan ka ng tanikala o parang ikaw ay hinahawakan sa leeg. Yan po ay hindi galing sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po ang nakalagay doon sa Galatia 5:1. Sabi niya, pinalaya na kayo ng Panginoong Hesukristo, therefore wag nang magpa-bandage. Okay. Ito po yung nakaka-bandage na isa pang aral na itinuturo ngayon ng ilang mga bulaang propeta o bulaang pastor, no? Sabi nila, para daw ma-saved, or should I say, para pagpalain ka daw, kailangan daw pagpalain mo ang bansa o nation ng Israel. Mali po yun. Magpapakita sila ng mga verses like, sasabihin nila, tignan mo, nakalagay dito ika, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Pagpapalain ko ang mga nagble-bless sa'yo at ika-curse ko yung mga sumusumpa sa'yo. Well, ang tanong natin, sino po bang kausap dito? Ang Israel ba o isang tao lang? Si Abraham ang kausap doon, hindi po nation na buong Israel. Oo, si Abraham po ang father of many nations. Okay? Hindi lang po ng Israel, kundi ng maging mga Arabs. Iba-iba po. So, si Abraham po ang kinakausap doon. Dahil during that time, marami siyang pagdadaanan ng mga pagsubok na inilagay na ng Panginoong Hesukristo doon sa kanyang daan. Tapos sasabihin naman ng iba, oo, may kinalaman ng Israel sa atin sapagkat may nakalagay nga po naman sa Bible. Ito, hindi ko po ito tinatanggi, nakalagay po talaga sa Biblia. Nasabi niya, dahil daw sa mga Hudyo, dumating ang Messiah, dumating ang Mesias, ibig sabihin po ng Messiah ay tagapagligtas. Opo, dumating po ang Messiah pero tinanggihan po nila kaya nabuksan po sa mga hentil ang kaligtasan. Pero plano na po ng Diyos yan. Simula't simula pa po. Therefore, ang kaligtasan natin, si Jesus Christ. O ngayon, bakit po sinabi ng Bible na dahil sa mga Hudyo dumating ang Mesias? Siyempre po, nung magkatawang tao si Jesus, siya po ay Hudyo. Kailangan niya ng laman, kailangan niyang mamatay sa krus para maligtas tayo, para matubos tayo. Pansinin po niyo ang John 3:16, for God so loved the world. Hindi nakalagay doon, for God so loved Israel. Come on, context is king. Okay? I hope marami pong lumaya. Kasi meron po akong yung dating kasamahan ko po doon sa dating ina-attendan ko na institutional church. Meron po siyang gawain. Tuwing umaga daw, iti sinasabi, nakasabit na po siguro. One of their rooms, sa bahay nila, may nakasabit daw na. Meron po akong ganun dyan, hindi ko pinalaminate eh. Yung, anong tawag dito? Yung larawan ng Israel, no? Panoramic siya, ibig sabihin mahaba na litrato. Maganda yung pagkakuha. Siguro ganyan din yung kanya. Ginagawa rin niya, pinupuntahan niya yun at nililay hands niya. I bless you, Israel, I bless you. Until ako ay nakakilala dun sa grace ni Jesus, yung nakalagay lang sa Bible ang tinanggap ko, mali po yung practice na yon. Naligtas po tayo dahil kay Jesus, hindi po dahil sa nation of Israel. Hindi po ako galit sa mga Hudyo. Mahal ko ang mga Hudyo tulad ng pagmamahal ko sa mga Muslim. Actually, mas maraming naboborn again at mas maraming nakakakilala ng mga Chinese. Totoo po yan. Mas maraming nakakakilala ng mga taga-Europe. Mas maraming nakakakilala ng mga Arabs kay Jesus kumpara sa mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo po ang pinakamatigas ang puso at pinakagalit kay Jesus na lahi. Wala po akong hatred sa kanila. Sinasabi ko lang po yung napanood ko, yung nakalagay po sa Bible. May napapanood ako. Yung napapanood ko po ngayon yung ministry ni Sarah at saka yung Full for Christ. Maganda po yun. Tingnan po ninyo, i-check po ninyo sa YouTube kung paano po pine-persecute ng mga Hudyo ang mga mahal nating kapatid sa Panginoong Hesukristo. Mahal ko po ang mga Hudyo tulad ng pagmamahal ko sa mga Hindu, tulad ng pagmamahal ko sa mga Arabo. Pantay-pantay po. Wala po akong tinatanging nasyon.
Mahal ni Jesus ang lahat ng nation. Pero, paano naman yung pangako ni Jesus sa Israel? Abay, tutuparin niya yun. Ayun ay deal ni Jesus sa Israel, pero iba yung dealing niya sa atin. Hentil tayo hindi ba? Ganun lang po yun. Mahalin natin ang Israel dahil kailangan nila ng Savior. Sila po ay naliligaw ng landas. Sila po ay bulag hanggang ngayon. Tulad ng ibang unbelievers. Hindi ko mo Hudyo. May nagsabi pa nga dati sa akin, "Uy, mag-ampun ka ng Hudyo na parang orphan daw, pagpapalain ka kasi Hudyo sila." At ito po ang pinaka-worst. Kilala po niyo si John Hagee? Alam po ninyo ang sabi niya. Ito po ang kanyang tinuran sa kanyang 1988 na mensahe. Hindi na raw kailangan lumapit ng mga Hudyo sa krus ni Jesus dahil Hudyo sila. Kalokohan. Kalokohan, kahangalan. Foolishness. Kapag ka ang cross na ni Jesus ang parang nilulurayan mo, magagalit ako talaga. I love my Jesus. I love my sweet Jesus. Pag ang Panginoon ko na, ang ginaganyan mo, nagagalit ako. Pero holy anger. I love Jesus. He is my Savior at dapat kayo rin po ganon. Huwag mong yuyurakan ng kanyang krus sapagkat yan ang nagligtas, yan ang power ng Panginoon na ikaliligtas ng lahat. May nakalagay kasi sa Bible sa Romans na tayo raw mga hentil ay igrinap. Oo, nilagay po yun ni Pablo, pero ang ibig pong sabihin nun, ultimately, ang plano ng Diyos, lahat maligtas na. Lahat ng kikilala kay Jesus maliligtas. Yun pong ibig sabihin nun. Titignan mo yung concept nun sa grace. Huwag mo titignan yung concept nun doon sa seemingly na nakalatag doon sapagkat magkakaroon ka ng ibang doktrina. Okay? Si Jesus lamang po ang salvation natin, hindi ang mga Hudyo. Nakita po ninyo kung paano lapastanganin ng mga Jewish people ang mga kapatid natin sa Panginoong Hesukristo. Hindi po matatawaran talaga. Galit sila sa Panginoong Hesukristo. Ang binabasa nila yung Talmud. Demonyo. Demonyo yung Talmud na yan. Talmud. Ito po ang ginabasa po nilang mga aklat. Demonic po yan. Hindi po yan Kristiyano na aklat. Huwag niyong babasahin yan. Ayaw ni Jesus na basahin natin yan. So, tayo po ay mga nandito para sabihin natin ang truth. Malaya po ang Kristiyano. Hindi po tayo saklaw ng kahit anong pastor, ng kahit na anong church. Malaya po tayo. Ang gawain ng Panginoon simple lang. I-share natin ang gospel ni Jesus. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, and share Jesus Christ alone. Tandaan niyo, si Jesus Christ lang po ang salvation natin, wala nang iba. Hindi ang nation of Israel, hindi ang mga Hudyo, at hindi ang kung ano-ano pa mga chu-chu-chu-chu o kung ano-ano pa mga kung ano-ano dyan. Okay? Si Jesus ay sapat na. Jesus is more than enough. Thank you, and Jesus truly loves us all.